Argument sa klase, ang may lamesa lang po sa kwarto ay ang teacher. Lahat ho kami yung chair with arm lang ho kami. Ganun man mga sila namin doon eh. Since ang kanyang apelido ay A, he's in front. Nasa front row yan eh. Nagkaroon na ata ng oral argument. Ang ginawa po nitong, siguro just to avoid and to escape from the argument, may mannerism po siya, sir. Alam niyo po yung lalaki na, how do you call that, yung paaho, yung tuhod ay galaw ng galaw, tapos ang kamay ay gano'n ng gano'n. Yan ang mannerism niya. Pag ho siya ganyan, he's gonna blow his top. Sigurado ho yan, magkikreate ho siya ng medyo scene. So, nang nagkaroon ng oral arguments, ang kwento na doon, medyo naiipit na siya ng kanyang kaklase sa argumento. Umupo siya sa sila niya, gano'n siya ng gano'n. Then all of a sudden, he pulled all his books and nagpasok siya sa ilalim mo ng lamesa ng kanyang teacher, doon mo siya naupo. And he started doing like this. Yung kamay niya, yung talagang, I don't know kung meron pa siyang ganun. Basta pag gumalaw na ho ang kanyang mga tuhod na parang, hindi ko alam kung namamanhid o natitense, basta pag gumalaw na ho ang tuhod niya, sasabay na ho ang kamay niya, may magandang eksena ng kasunod yun. And then when I started reading the write-up, I told my seatmate, my friend, hey, these are all true. I know these are true. And then I started narrating naman my version of my actual experience with him in school. I'm taking my AB Psychology in Ateneo. First batch ako ng co-ed doon eh. And he's been a schoolmate. So, ako naman, I don't have anything against noy-noy or whatever. Ang akin lang naman is to share what I know. Because when I saw the write-up of Tomcat, whoever he is, it's true. What he said there, I agree. That's why I touched my friend. Hey, look, these are true. Totoo to. Then he asked him, parang nalaman, hey, he was my schoolmate. I also have some experience with him during my days in college. Ang una ko na-notice sa kanya, how come he's putting a lot of books? Sabi nga namin nagwo-wall siya ng sarili niya. Wall na yan, wall ito open, pupunuin niya ng librong mataas yan. Doon siya sa loob na nakaganon. During our times, he's still wearing a very thick eyeglasses. Because from what I understand, from what I heard in school, he's a bookworm. He loves reading books, all kinds of books. So he will do that, read there. Ang hindi ko malaman, canteen is open and he doesn't like noises. Psst. Quiet. I'm reading. Miss, bakit pa nga kayo sa klase? Why don't you go to library? To Rizal. That's the place to read. Not here in the canteen. This is our place to talk, to smoke. Although not smoking, but we open windows and we smoke. Alam niyo mga ibang taga-Ateneo, mga pasaway din ho yan eh. We smoke. So nagagal siya na, psst, quiet. I'm reading. Yung mga comment niya before. So sabi niya, sino yun? Kasi hindi mo siya makita. Covered ho siya ng libro eh. Nakaganon siya. O sige, hinayaan na namin. So sabi niya, doon nakita namin si Father noon. Dumaan sa harapan namin. Good afternoon, Father. Good afternoon. Si Father dumaan. Sino yung umiikot sa puno ng balete? That's my friend. Noy-noy. Siya naman ang umiikot-ikot sa puno ng balete. Sabi ko, Father, hinawaan mo ha? Oh no, I didn't ask him to do that. But he was there also. Going around the balete talking. Sabi namin ganun. Ang napansin lang mo namin sa kanya, he's a very quiet person. Nga lang tama din naman na may mga mood swings nga ho siya. Kasi minsan nagagalit bigla eh. Tahimik! Quiet! Laki ho ng boses niya. Hindi ho siya petty voice. Malaki ho ang boses ni Noynoy pag nagagalit. Quiet! Tatahimik ang buong kantin kahit kano kami kaingay pag siya nagsalita.
Kasi nga talagang, ang tingin namin sa kanya, may sarili ho siyang mundo. To be blunt about it. Kasi in psychology, if you are branded, sample lang po na brand ho kayo na autistic, which is commonly, sinasabi na yun siya, ng mga schoolmates namin doon na, yan si Noynoy, autistic yan. When you go over the autistic, mga characteristic po niyan, ang autistic po ay may sariling mundo. May sarili po silang mundong ginagalawan nila. They don't care about you, I don't care about her. I have my own world. This is my world, and you cannot penetrate my world. Hindi ka pwedeng pumasok sa mundo ko. Hindi na papasok sa mundo mo. Which is very dangerous, nakakatakot po yun. Paano mo kung sample na lang po natin, this is just speaking from my katang isip ko ito. Paano kung ang naging Pangulo ng Pilipinas, may sariling mundo? Diyos ko, Panginoon ko, ang daming mundo ng mga Pilipino. Hindi ka pwedeng pumasok sa mundo niya. Talagang nakakatakot na. Inborn po yan eh. Ang tinatawag po natin mga autistic o sinasabi ng mga autistic eh, as far as I can remember, meron mo siya kasing sinoy-noy po, kwan ho siya, temperamental. Temperamental in the sense na, eto tayo, nag-uusap po tayo na maayos ngayon. Maya-maya, aawayin na kita, bahala ka na. I will create things na magagalit ka. Minsan nung napoprovoke ko siya ng away para lang masatisfy yung kanyang urge o yung kanyang pagnanasa na magkaroon ng away. Imagine niyo po ang Pilipinas na may inaaway, nakipag-away ho tayo. I don't have any intention of living a life in a government na pagising mo sa umaga, nagkakagulo ang mundo.